Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong mga nakapilang video uli. So ito yung unang video mga kababayan ko. So ito yung video. Ito yung video. Pinigilan. Buti nga hindi inararo yung yung motor mo eh. Di ba? Superman eh. Ginanon mo. Whatever it is, feeling ko hindi nagbigay talaga yung motor. Kasi kung makikita mo dito sa umpisa, nagkatapatan na sila ng ganyan eh. Siguro ito nagsisisigaw-sigaw pa. Bagamat hindi ko alam, hindi naman natin alam yung nangyari. Kayo alam nyo ba? Ako hindi ko alam eh. Pero feeling ko nagmatigas pa ito eh. Yung parang, syempre umiral na naman yung pagiging utak teleserye niyan, na porkit naka four wheels ka, ako mahirap lang nakamotor. Ginaganyan-ganyan mo ako. Eh di yan. Sumakay pa oh. Lakad yun pabalik, no? Anyway. Pagkaganyan kasi, hindi naman siguro kabawasan na, yes, nagkamali ka, nandun na eh, nagkamali na eh. At nalaman mo na ikaw yung mali yung posisyon, ikaw na yung magbigay. 'Di ba? Kahit ganyan ka na lang tapos alis ka. Wag na siguro mag-aangas pa. 'Di ba? Anyway, next video. Meron ditong isang video. Wait, post ito eh. Kay Riza Hontiveros. Sabi ito regarding sa online sugal, no? Hindi na sapat ang pagsunod lang sa batas. Sabi niya ganun. Umaasa Senator Riza Hontiveros na magkaroon din ng sariling regulasyon ng mga e-wallet at super app ng online gambling. Giit niya, bukod sa pagsunod sa batas, kailangan na ring makiisa ang mga ito sa paghihigpit ng kanilang regulasyon. Kung hindi sinasabi ng malalaking kasino na sumusunod na sila sa mga kasulukuyang regulasyon, okay na yon. Ibig sabihin, hindi magiging problem kung magdadagdag man ng paghihigpit pagdating sa online gambling. Yung sinasabi niya na regulasyon ang mga e-wallet, mukhang isa sa mga solusyon yun eh. Tanggalin nila, pakiusapan nila, gawing illegal na ang mode of payment sa illegal gambling ay e-wallet. Yun. Dapat credit card lang. Yun lang ang paraan para makaano ka. Debit card. Credit card yun. Credit card, debit card, sige. 'Di ba? Debit card at credit card. Yun na lang ang, siyempre online yan eh. Kailangan ng cashless payment yan, 'di ba? Tanggalin na nila yung e-wallet kasi yung e-wallet talaga yun eh. Accessible sa mga kahit sino yun eh. Kahit walang trabaho, pwede kang mag-register ng GCash, 'di ba? At Paymaya. Unlike ang ATM, kailangan sa payroll mo 'yan eh. Kailangan magkaroon ka ng trabaho, or ATM, kung wala kang trabaho, pwede ka naman mag-open ng account, pero pipila ka pa sa bangko niyan eh pag magdi-deposit ka, 'di ba? Hassle 'yun. Kung debit card yung gagamitin. Ang ngayon, ang e-wallet ngayon, pucha, diyan ka lang sa
tindahan dyan sa kanto. Ate, pa-cash in nga, 'di ba? Madali na lang eh. Alisin na lang nila yung Paymaya at GCash. Siguro. Gawing illegal na gamitin na mode of payment ay e-wallet. Yun ay sa akin lang naman. Siguro magiging effective yun, ano? Ano sa tingin nyo? Yung, kumbaga, pahirapan natin ang pagtataya ng mga, ng mga addict sa sugal. At pagka mahirap na, pero gagawan at gagawan pa rin ng paraan, no? Ano tong isang video na to? Laswa rin ang content nitong baklang to. Ano ba to? Galing ko na yung helmet mo, sobrang baho. Oh. Grabe naman yun. Eh di, bumaba ka na lang ate kasi mapapahamak din yung rider eh. Mapapahamak din yung rider niyan eh, mahuhuli eh. Hindi, minsan yung mabahong helmet sa ganyan, baka naman lahat na kasi ng helmet mo eh mabaho para sa'yo. Ano ba yung level ng baho na yan? Di sana hindi ka na lang sana nagganyan dahil lahat ng helmet na gagamitin mo dyan mabaho para sa'yo. Diba? Pero hindi natin alam ano ba talaga. Pero the fact na i-video mo yan, anong point na maipoprove mo? Ba't kailangan mo i-video? Vlogger ito. Vlogger ba ito? Magdala ka daw sarili mong helmet, di ba? Dapat yung mga ganyan hindi mo na video. Kung totoo man na mabaho yun, hindi na dapat. Pinapahiya mo kasi yung tao nun eh. Next. Ano yung susunod? Ito, sa news naman tayo. Barangay captain nagpaputok ng baril sa gitna ng clearing operations. Nahuli kam ang pagpapaputok ng baril ng isang barangay captain sa gitna ng isinasagawang clearing operation sa Tondo, Maynila. Dumepensa naman ang kapitan nang iharap sa publiko ng Manila City Hall. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nauwi sa gulo ang clearing operations ng Barangay 122 sa Tondo, Maynila nitong Sabado at sa gitna ng komosyon, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ang nagpaputok ng baril na nakuhanan sa video ay kinilalang kapitan mismo ng barangay. Nang iharap sa publiko ng Manila City Hall kanina, hindi na itinanggi ni Kapitan Rodelio Yu na pinaputok niya ang kanyang baril na lisensyado anya at may permit to carry. Sa gitna kasi ng clearing operations sa lugar, may mag-ama umanong sumugod sa kanya. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. Pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablot po ako nung Alvin. Sa puntong yun na anya siya nagpaputok ng baril. Isang putok, then sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. Pinabulaanan naman ang aligasyon ni Kap nang nakaalitan niyang nakakulong sa Station 1 ng Manila Police. Sumusugod daw ako kasi. Ay, hindi. Wala naman. Wala siyang choice kundi mapaputok Ay, hindi. Siyempre, tatanggi mo yun. Ikaw yung ikaw yung quote-unquote biktima eh. Siya ng gulo ang pinagbabaklas na lona sa harap ng kanilang bahay. Yun naman pala. Mitya ng gulo ang pinagbabaklas na lona sa harap ng kanilang bahay. Kahit na pagkasundan umunong sila ang pusang magbabaklas, ay binaklas pa rin ito ng mga tauhan ni Kap kaya pumalag sila. Noon na raw nagpunta si Chairman. Pagbalik ng ganon, bigla na lang bumunot ng barel. Nang walang karason-rason? Walang karason-rason. Oo, nabigla nga po ako eh.
Bigla siyang Biglang ang bait niya na, nabigla nga po ako eh. Pero doon sa video, kita mo, siya yung mataba doon sa video eh, no? Ito. Siya ito eh. bumunot. Siya yung matapang doon ito. Tapos, pag nagkikwento na, nabigla nga po ako eh. Walang karason-rason? Walang karason-rason. Oo, nabigla nga po ako eh. Bigla siyang bumunot ng barel. Tapos, ano. Ganun po ako. Tinutok po sa akin. Tapos, pinaputukan po ako doon sa baba. Naharap si chairman ng reklamong illegal discharge of firearms and grave threats. Sinampahan naman ng reklamong direct assaults ang kanyang nakaalitan. Total, wala naman nagkasakitan. Sana yung magkakapitbahay, magbigayan at mag-unawaan na lang. Hindi, I mean, ang problem kasi dito, may pinagsasabihan na sa inyo na yung lona nyo, wag pakalat-kalat. Di ba? Siguro, di ba, nasabi naman siguro doon na napagkasunduan na kami na lang ang magtatanggal, okay. Hindi nyo pa tinanggal. Patatagalin nyo pa, di ba? Dapat pagka nagkaroon ng kasunduan, tanggalin na. Hindi yung mamaya na. Hindi ko rin naiintindihan minsan yung ganong sistema eh. Yung mamaya na yan, ano yan eh. Hanggang sa makalusot na yan, hanggang sa hindi nasitahin eh. Pag napag-usapan ng tanggalin na agad. Tapos kayo yung magagalit pagka binaklas. Sabi na nga, tanggalin na nga, di ba? Matigas din ang ulo minsan eh. Although na hindi ko alam yung totoong pangyayari na nandun. Pero, di ba, ang pinag-ugatan kasi, yan lona nyo eh. Natanggalin eh. Nag-agree naman kayo, hindi nyo pa siguro ginagawa. Kaya dumating yung ano dyan, binaklas, nagagalit naman kayo. Di ba? Ewan ko minsan sa mga tao, hindi ko alam kung ayaw na lang ba talagang sumunod or talagang hinahanapan pa rin ang lusot. Next. Dahil sa pagsusugal umano online, na-content na natin ito. Maneho, Nakaraan. tatlong buwang suspendido ang lisensya ng isang bus driver. May isa pang ganyan din ang inatupag habang bumabiyahe sa EDSA. Nakatutok si Darling. So dumadami to, no? Dumadami ng kasong ganyan. Actually yung may nadisgrasyang dump truck eh. Natuklasan din na yung driver nag-scatter eh. Kuha ito ng isang pasahero ng bus na biyaheng Cavite. Kita kung paanong nagsasalita ng tingin ng driver sa kalsada habang Ba yan? tila may binubutingting. May hawak palang cellphone ang driver at naglalaro ng online sugal. Tumangging humarap sa camera ang uploader pero kwento niya sa GMA Integrated News na bahala siya dahil nawawala na sa linya ang bus. Hindi rin daw ito nakakapreno agad dahil tila hindi napapansin ng ibang sasakyan. Delikado yan eh. Sinitakalauna ng pasahero ang driver at agad namang tumigil noon sa pagse-cellphone. Nakarating na sa LTFRB ang insidente niyan at kanila nang iniimbestigahan. Iniimbestigahan na rin ng LTFRB ang video na kumakalat din online, kung saan nag-online sugal din umano ang driver ng modern jeep habang nagmamaneho sa kalsada. Ayon sa nagpadala ng video, nangyari raw ito madaling araw noong July 7. Ayon sa LTFRB, ang parehong insidente malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Nilalagay niya sa peligro yung mga pasahero niya. Bakit? Hindi kasi siya concentrated sa driving niya. No? So, kita natin yung violation doon. At Isipin nyo, mas maganda ang may trabaho kaysa sa nagsusugal. Kasi pag nagtatrabaho ka, ang pera, pasok ng pasok. Pag nagsusugal ka, palabas ng palabas ang pera. pag may violation, may kaukulang penalty at nakasaad din yun sa batas. Sinuspindi ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng bus driver. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Attorney Greg Pua Jr. na tila malala na ang pagka-addict sa online sugal dahil umabot na sa puntong nilagay niya sa alanganin ng kaligtasan ng mga pasahero. Hindi raw ito palalagpasin ng LTO. Ano ba yan? Dapat magkaroon na ng mas mabigat na parusa yan eh. Kasi hindi biro yan eh. Hihintayin na naman ba na may madisgrasya dahil doon? Meron na nga eh, yung dump truck, di ba? Ano ba? Kailangan magawa na ng paraan yan, man. Next.
Ito, usaping clearing din ito eh. Feeling ko eh. Nasawi ang isang nagtitinda sa bangketa matapos maatrasan ng bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nawalan umano ng preno ang bus na nakasagasa rin ng mga nakaparadang motorsiklo. Nakatutok si James Agustin. Masdan ng isang pampasaherong bus na huminto sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City mag-alauna ng hapon kahapon. Ilang saglit pa unti-unti nang umaatras ang bus. Napaatras ang taxi na nasa likuran nito at nakaiwas. Habang ang bus tuloy lang sa pag-atras hanggang sa nabanggang nakaparada motorsiklo. Tugug! Natitinda malapit sa bangketa. Napatakbo ang mga tao sa lugar. Ang isang babae na puruhan na tuluyang nakaladkad. Bahagyang nahagip din ng isang SUV. Huminto lang ang bus matapos tumama sa poste ng footbridge. Unti-unti po siya umaatras. Bali po, may nagtitinda dyan ng mga vendors ng mga gulay po. Bali, yung may motor dyan na isa, nakuha niya po. Ang buti po, wala kami dyan. Yung Di ba kiniklearing ng MMDA paninda yan? namin na ano yan lahat, na nasagasaan niya po. Sa video na ito, Mike, Ay, wag na yan. Baka mamaya maano pa tayo. Di ba kiniklearing ng ano yan? Ng MMDA yung sidewalk? Ito rin yung isa sa reason eh. Kung wala kayo doon, kasi kung ang sidewalk kasi para sa mga pedestrian yan na naglalakad, di ba? Kung pedestrian lang yun nandoon, feeling ko malaki ang chance na walang mapapahamak doon eh. Di ba? Yan nangyari kasi may nagtitinda doon. Siyempre, aalalahanin niyo yung pwesto niya, yung ano niya. Di ba? Kaya yun. Diyos ko. Kaya yung ano, mala final destination eh, no? Hindi mo naman masisi eh. Talagang aksidente naman talaga ito eh. Ano ba yung reason? nasa ilalim pa ng bus sa 53 anyos na Hindi ko papakita ha. Kasi baka ma-YouTube tayo eh. babaeng biktima na isa palang tendera ng gulay. Naipit ang kanyang paa sa gulong ng bus, kaya naging pahirapan ng pagliligtas sa kanya. Sinubukan namin itagilid yung bus para maiangat yung babae na naipit. Ang problema, hindi talaga kaya, sobrang bigat. Kaya siguro umabot kami ng 15 to 20 minutes before na rescue. Ginamitan na namin siya ng 2 jack plus yung bato, pinatungan namin para umabot yung pagkaangat doon. And then habang inaangat yung bus, yun, hinila na namin yung biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima, pero binawian ng buhay pasado alas 6 kagabi. Ayon sa pulisya, may rutang Alabang Fairview ang bus at may sakay pang mga pasahero na mangyari ang aksidente. Nagbaba po siya ng pasahero doon. Pagkababa po niya ng pasahero, yun po, naramdaman niya po na wala na pong brake yung minamaneho niyang bus. Hanggang sa hindi niya na po na-control. Ayun po, umatras po yung bus hanggang sa may mga tinamaan nga po. Lalaliman pa po natin sa yung investigasyon para malaman po natin kung ano po ba talaga yung totoo pang nangyari. Tumangging magbigay ng pahayag ang 50 anyos sa lalaking bus driver na nasa kusudian ng QCPD Traffic Sector 5. Wala, hindi niya naman gusto yan eh, no? Pero kung hindi nagtitinda dapat ang vendor doon, sa bagay, no? Kung kapanahunan mo na talaga, kapanahunan mo na eh. Wala ka rin naman magagawa eh. So anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.